Hinarang ng PNP Highway Patrol Group ang isang pick-up dahil sa paggamit ng green plate na ini-issue lang sa mga electric vehicle. Sa magkahiwalay na operasyon naman, isa pang pick-up at isang truck ang nabistong may kargang mga smuggled na sigarilyo. Yan ang unang balita ni June Veneracion. Hindi na nakaporma ang isang aktibong pulis at 3 niyang kasama, kabilang ang isang minor de edad, nang maabutan ng mga miyembro ng HPG o Highway Patrol Group sa Iligan City. Ang bilis ng takbo nyo eh. Sakay ng pickup truck, humarurot daw ang mga suspect ng parahin. Sa loob ng kanilang sasakyan, nakita ang mga kahon ng hinihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. They got away from one checkpoint to another. That's why na hinabol siya ng Highway Patrol. Sa Negros Oriental, 20 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo naman ang nakumpiska ng HPG. Nakita ito sa abandonadong truck. Isa pang tinututukan ng HPG ang mga gumagamit ng green license plate kahit hindi electric o hybrid ang kanilang sasakyan sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act. Exempted sa number coding ang mga ganitong sasakyan. Ito ay isang diesel na SUV pero merong kakaiba sa sasakyan ito. Tingnan nyo. Ang plaka niya, kulay berde. Ang mga ganyang klaseng plaka ay ini-issue lang doon sa mga hybrid o di naman kaya mga electric vehicle. Nag-viral kasi ang sasakyan ito dahil nga merong green plate at dahil dyan ay nagsagawa ng operasyon ng Highway Patrol Group. Meron pang natunto ng HPG na pick-up na green din ang plaka kahit diesel ang makina. This operation is in response to growing reports of fake or misclassified green plates. We remind the public, vehicle plate classification is not optional. It is a legal requirement and misrepresentation may result in penalties and inconveniences. Humarap ang may-ari ng SUV sa HPG para magpaliwanag. Ang mismong car dealer daw ang nagbigay sa kanya ng plaka, 1 buwan matapos ilabas sa kasa ang sasakyan. Try namin ibalik kasi alam namin na it's supposed to be an EV plate. And then we never abused the use of the car. I have another service vehicle na pwedeng magamit. It was an error on the part of the one issuing authority, which is the LTO. Pero sa record ng LTO, regular plate lang ang nakadeklara para sa SUV at pickup. Kaya may isinasagawa na ngayong investigasyon. So malinaw talaga na merong hocus-pocus na nangyari. So kailangan natin siguraduhin saan ba nagmula ito. Yun ang importante dito eh. Makita natin sino yung mga responsabling tao na involved sa mga bagay na ito. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.